Matapos nga mapunta kay Tera ang mga brilyante, ay lumikha ito ng replika niya ng napakalaki at nagiging dahilan kung bakit sobrang lakas na nga ni Tera na kahit ang Esperanto ay hindi na tumatalab sa kanya, na nagiging dahilan din kung bakit napabagsak sa lupa ang matatayog na si Metena. Iyak na lamang si Metena at halos nanginginig na nga ang mga tuhod. Dahil doon nakaramdam siya ng pagsisisi kung bakit ginalaw pa niya ang lulungan ni Tera. Ito nga kasi ang naging lakas at naging dahilan kung bakit naging matapang itong si Tera at naging buo ang desisyon na makaganti na nga dito sa bruhang si Metena. Ayon nga kay Tera, buhay ang nawala, kaya naman buhay din ang kanyang sisingili. Nagkaroon na nga siya ng pagkakataon na tapusin na sana ang buhay nga nitong si Metena. Subalit bago pa man niya gawin ang kanyang pinaplano, ay biglang darating ang kapatid niyang si Cassiopeia. Si Cassiopeia na pinili kung saan ito rin ang naging dahilan kung bakit nabalot ng niebe ang puso nga nitong si Metena at nabalot ito ng puot at galit sapagkat hindi siya pinili ng ama at inilayo siya. Subalit nakuha pa rin ni Cassiopeia na iligtas ang kanyang kapatid kahit ito ay napupuot sa kanya. Sapagkat naiintindihan niya ang pinagdaraanan nga nitong si Metena. Alam niya na kung gaano kasakit ang hindi maramdaman na mahal ng isang ama at ina. Kaya hindi niya masisisi ang nagawa nga nitong si Metena. Kulang lang namang ito sa pagmamahal. Kaya ito lang ang pagkakataon niya para maiparamdam niya na mahal siya ng kanyang kapatid na si Cassiopeia. Nang sa ganoon ay mabawasan ang galit na nararamdaman ni Metena sa lahat. Galit na galit itong si Tera matapos nga ang biglang naglaho kasama na nga ni Cassiopeia ang kanyang kapatid na si Metena. Hindi na nagawa ang kanyang mga pinaplano. Samantala, ang hindi alam nga nitong si Tera na mali na dinampot niya ang Esperantong iyon sapagkat ang Esperantong iyon ay may nababalot na isang sumpa kung saan ito sa ang unang humawak nito ay punong-puno ng galit at kung sino mang humawak mo din ito ay mapupunta nga sa kanya ang naturang sumpa. Kaya naman, naging halimaw na nga itong si Tera. Nabalot na siya ng galit at hindi na niya makontrol ang kanyang sarili sapagkat ang Esperanto na mismo ang bumubulong sa kanya. Bukod pa roon, tila ba naging greedy na nga ito sa kapangyarihan. Ngayong nasa kanya na ang lahat, naniniwala si Tera na makakaya na niyang lusubin itong si Metena at magagawa na niya lahat ng kanyang pinaplano at ayon sa kanya ay wala siyang ititira ni isa. Dito na nagkaroon ng alala. Nagkaroon ng pag-aalala ang ina nga ni Tera sapagkat hindi ganoon ang kanyang pagkakilala sa kanyang anak. Tela ba nag-iba na nga ito? Kaya naman sinabihan siya nito na huwag mo papatalo sa kasamaan. Isipin ang kabutihan at matutong magpatawad. Pagmamahal ang kailangan niya at ang dapat niyang gawin ay itapon na nga ang naturang Esperanto sapagkat ito ay nababalot ng sumpa.